Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for February 2026. So mga kapwa ko Virgo, let's begin, let's begin. Inhale na po and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga kapwa ko Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. Okay? So in your overall energy, meron kang the Lover's card. Beautiful. Pebrero. In the area of what you need to focus on, you have the Two of Cups. Wow. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Knight of Wands. In the area of your near future, meron po kayong the Queen of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the month, meron po kayong the Empress card. In your fortune, meron kang wow, the Fool card. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Three of Swords. Napakaganda rin ito. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun, you have this card. Mamaya po, babasahin natin yan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Virgo, mga kapwa kong Virgo, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking tulong po niyan sa akin every time po na meron tayong libreng reading for Virgo dito sa ating channel. Salamat din po sa lahat ng likes and comments about videong ina-upload ko po para po sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Wands. Okay, ngayong buwan na ito, maraming resolution, maraming mabilis na resulta, at maraming mga bagay na darating sa'yo ng biglaan. Okay? Whether love ito, nakita ko for other Virgos dyan, swak na swak para sa buwan ng puso, Pebrero, na may bagong pag-ibig akong nakita. So, talagang may darating na bago, something na hindi mo inaasahan, hindi mo ina-expect, but this is the right time for you to have this good thing. So, ang kinakailangan gawin ng mga kapwa ko Virgo is to really be receptive. Maging open ka for the possibility at bigyan mo ng tsansa yung mga gandang bagay na darating para sa'yo. Because this is the start of something new in your life na talaga namang sobrang ikakaligaya mo. So, kung meron kang hinihintay ngayon ng mga bagay na bumilis, umandar, lumarga, or magkaroon ng development, this is the start. Aabante na, may acceleration na nangyayari. Kaya kung stagnant ka nito nakaraang buwan or nakaraang taon, asahan mo ang mabilis na mga pangyayari na ikakaganda ng Pebrero mo. So congratulations po. Partneran natin to ng card of the month. You have safety. Safety is the foundation of life. Cherish the calm moment. Sa panahon daw to para kumalma ka naman daw. Maramdaman mo na okay ang lahat. Hindi mo kailangan mataranta, hindi mo kailangang ipilit yung mga bagay-bagay because it will come naturally. So, with the fast forward or pagbilis ng mga bagay-bagay, hindi mo kailangan ratratin ang sarili mo. It will happen in its natural way. Kumbaga, kaya you need to be calm. You need to tell yourself, okay lang to, relax lang ako. Everything is fine. Everything is working in my favor. So at mga sa baba, everything is working in my favor. It will happen for you. Okay? In the area of your core energy, meron po kayong the Lover's card. Okay, ngayong buwan na ito, it's all about pag-ibig talaga. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig sa isang tao, kundi pag-ibig sa isang bagay o sitwasyon na papanindigan mo. Okay, Virgo, example, this month, meron kang bagong passion project, meron kang bagong negosyo or trabaho na balak mo ng paglaanan ng maraming atensyon, commitment, paninindigan, pwede rin ganyan. So, it's all about you giving a very confirmed na choice. Nasasabihin mo, malinaw na sa akin, ito yung gagawin ko. Ito yung passion ko. Ito yung pagtutuunan ko ng maraming atensyon ngayong buwan na ito. Parang ganyan, okay? But for others naman na Virgo dyan, talaga namang ito yung simula ng buwan ng pag-ibig. Bagong love life or bagong mamimit na person na maaring hindi kayo pareho pero swak na swak kayo. Kumbaga kung ano yung kalabuan pagdating sa pag-ibig,
ito na yung chance mo to begin something new and to try meeting a new person. Parang ganyan. But for others naman dyan, Virgos na may karelasyon naman, panahon daw to para linawin. Linawin yung mga malalabo at magkaroon ng undivided focus para ayusin kung ano man yung mga dapat ayusin para maging mas matibay ang ugnayan. Okay? Very, very good for all of us. Clarify natin siya. Lover's cards being clarified by the Chariot card. Yes, aabante. Aabante ng mabilis. Kung ano man daw tong bagay na papanindigan mo, sabi na yung spirit guides, your choice will be parang fast-tracked. Parang gano'n. Parang bibilis dahil papanindigan mo na siya. Example, ikaw ay may inaasikasong trabaho, pero before, hindi ka pa ganun ka-sure, parang sige, try ko lang, pero ngayon gusto mo na mag-commit halimbawa sa trabahong yun. So, lahat gagawin mo para makuha siya, pag-focusan mo siya, kung ano yung kinakailangan na effort, ibibigay mo, dahil nga choice mo na. So, doon bibilis. Bibilis yung andar, bibilis yung pag-abante. It's gaining momentum in your favor. Okay? So, congrats. Makakarinig ka ng good news tungkol sa pipiliin mo na magpapabilis ng andar. For others naman dyan, talagang pag-ibig na ko, rumaragas ang pag-ibig ito at rumaragas ang good news para sa'yo. It will add meaning to your life this time. Para po sa mga nagtatanong kung ready ka na bang makipag-date, feeling ko ready ka na. Parang ready ka na to start a new love life or to open yourself for a new adventure na talaga namang mas smooth sailing, mas maayos, at saka mas magaan kumpara before. No, whatever this is, trabaho man, love life, or pangarap, may aandar na. And you will anticipate new results and new outcome na update dito na magpapaabante sa'yo. So congrats. I-claim mo to para mapunta sa iyo. So ngayon, Virgo, tanungin kita, ano tong mga choices mo na balak mo ng panindigan this month na gusto mo talagang mag-accelerate at bumilis ang andar? I-comment mo sa baba, i-manifest mo na, put your February monthly manifestation sa baba so that it will come true. Okay? Sulat nyo na po yan. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Cups. Sabi dito, you need to focus on your communication. Ano? Dapat daw marunong ka makipag-usap, marunong ka mag-persuade, marunong ka ring, I don't know why, narinig ko, ibaba mo daw ang pride mo at ego mo para makipag-usap ka ng maayos at hindi puro gusto mo lang ang mamayani. Sometimes, you need to also understand the other half para magets mo yung punto niya and you will come up on a better solution. Example, meron kang negotiation, agreement, or kontrata, or nag-renew ka ng contract with someone, o kaya meron kang ka-meet up, ka-date, ganyan. Parang kailangan daw talaga na palakasin mo ang communication skills mo para bumilis yung mga magagandang bagay and that you also feel safe and calmer. Kasi kapag okay ka makipag-usap, mas kalmado ang atmosphere, di ba? So, kayo po yung tinatawag Virgo ng iyong spirit guides ngayon na your power is your words. Your power is your mouth. Kaya bawat salita isipin natin, bawat hakbang isipin natin para makuha natin yung matamis na oo na gusto natin sa taong ito. Whether katrabaho yan or kanegosyo or love life, pwede din. Okay? Clarify natin. So mga mahal kong Virgo, kamusta po kayo today? Taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating special monthly buwan ng puso reading, February? Comment po kayo sa baba. Two of Cups. The Knight of Cups. Yes, focus ka sa kung anong kaya mong i-offer. Okay? Example, meron kang kausap, maaring love life mo yan, or katrabaho, or nag-a-apply ka for a certain interview or negotiation, no? Na kailangan talaga magaling ka makipag-usap. Sabi dito, ibenta mo kung ano yung kaya mo i-offer. Ipakita mo kung ano yung meron ka, nakatangi-tangi din na magpapabor sa'yo sa kausap mo na yan. At ganon din siya. Dapat sigurado ka rin daw sa communication para alam mo kung ano yung kaya naman niyang i-offer sa'yo na beneficial. Siyempre, hindi naman pwedeng ikaw lang may pwedeng ibigay tapos siya wala siyang ilalapag sa table
for you to take, 'di ba? So kailangan equal understanding so kung anong kaya nyong i-offer sa isa't isa para yung ina-expect mo ay makuha mo talaga. Kasi kung ito ay about expectations at walang base sa realidad, baka masayang yung communication. Kailangan pareho kayong nagkakaunawaan sa kaya nyong ibigay for each other. Kumbaga mutual benefits ito. Okay? And your spirit guides are telling you na dapat daw alamin mo muna yung totoong intention bago ka umoo or bago ka pumayag sa gusto niya. Dapat makita mo muna at ma-realize mo that the intentions are true, authentic, genuine, at talagang makakabuti sa'yo. Okay? Very important yan. In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Wands. Sabi dito, what you need is confidence. Okay? Get out there. Makipag-socialize ka. Meet other people. Wag mo laging isipin na mahina ka, na nakakatakot, na hindi ako attractive, na hindi ko kayang pumunta doon. Nanliliit ka, kumbaga. So ngayon, be calm, be collected, stay who you are, kumbaga. Sabi dito, ipakita mo yung authentic self mo. And don't be afraid to be who you are. Okay? Huwag kang mahiya or huwag kang mag-guilty at huwag kang ma-shame sa iyong sarili. Kapag tanggap mo kung sino ka, madali sa'yo ang makipag-usap kung kani-kanino. Okay? Walang balakid dyan. Sabi dito, think positive lang, enjoy yourself, enjoy your surroundings, and always be confident in what you're doing. Importante yan para sa'yo. Okay? The Queen of Wands is being clarified by the Seven of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, you are now planting seeds eh. Meron kang tinatanim patungkol sa mga bagay na gusto mo magbunga. Pero sabi dito, paano mo daw matatanim ng tama yan kung ikaw mismo may duda ka? Halimbawa, you are planting seeds para sa pagtatayo ng sarili mong coffee shop. Halimbawa lang. So nag-iipon ka ngayon, nag-i-inquire ka na sa mga coffee bean suppliers o kaya nagtitingin-tingin ka na sa mga coffee shop na franchise. Pero kung wala kang confidence, sabi mo, ay ayoko na lang, wag na, baka hindi ko kaya. Ay, malawak pala, malaki pala, wag na lang, wag na lang. So, your confidence will be a huge factor para sa hinihintay mo magbunga. Kasi kung lagi mo sinasabi, ay baka hindi mangyari, ay baka matalo lang ako, ay baka malugi ako, ay baka yung ine-expect ko hindi ko makuha. So you really need to believe in yourself, Virgo, na yung hinihintay, yung tinatanim, yung binubuot, pinaghihirapan ay magubunga in your favor. Kailangan yung utak mo nandun na agad na akin to, successful to, magagawa ko to, successful in a way na pabor sa gusto ko. Okay? So believe in those energy. Kasi kung wala ka nun, baka bitawan mo to, baka sukuan mo tong hinihintay, di ba? So if you could just be in that element of power na okay yan, magagawa ko yan, it will happen for you. Yan ang power of manifestation na kailangan mo i-practice this time. No doubts, walang pagdadalawang isip, walang duda sa sarili sa ginagawa. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Knight of Wands. Kitang-kita ko dito yung sigasig mo, Virgo, to make this choice happen at maging successful. Kung ito man ay parang pagsugod sa isang mga bagong experience, example, you are now ready to mingle, to go out there and explore the world para humanap ng bagong partner, pwede din. Kung ready ka nang sumali sa isang dating site. Hindi ko alam, meron sa inyo parang open na para gumawa ng account sa isang dating profile or mag-open ng matching. Di ba merong parang dating portion sa Facebook? Parang baka ngayon gusto mo nang gumawa ng account doon to meet mutual person, no? Kita-kita ko rito yung kahandaan mo na mag-try. Sabi mo, subok lang. Baka makatagpo na ako ng soulmate at maging successful ako sa hinahanap ko. Meron din po sa inyo naman na iba na hindi naman love life ang punto, no? Sabi dito, meron ka ng balak sugurin na isang pagkakataon, sabi mo, try ko yon, subukan ko yon, papanindigan ko tong choice ko na to, and that will be successful. Ito, this time, aandar to. Itong bagong yayakapin mo na sabi mo, sige, subukan ko lang, very, very passionate ka dito at napaka-exciting nung gagawin mo. Ayun, umandar.
it will be working in your favor at talagang mamahalin mo tong choice mo na ito. Okay? Very good for you. Congrats po, congrats. Meron namang iba naghahanap ng go signal, no? Naghihintay ng call, text, or chat. Sabi mo, pag ito, tinawagan ako. Pag ito, binigay talaga sa akin, papanindigan ko to. At talagang you will have this smooth sailing advancement. So asahan mo yung mabilis na pagdating nito, ha? At kapag dumating yung magandang balita, actionan agad at mahalin mo because this will, change the course of your life moving forward. Knight of Pentacles, the Three of Wands. Yes, talagang may darating. May darating na good news na super magpapa-excite sa'yo na mamahalin mo sobra. Mamahalin mo ng sobra-sobra ito. Kaya kailangan dito, Virgo, ng undivided focus para mag-abanteng-abante ito ng walang mintis. Okay? Good for all of us. Napakaganda. In the area of your near future, meron po kayong the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, eto ka. Sitting here, enjoying the fruit of this choice. Okay? Kung ano naman tong bagay na papanindigan mo at talaga mag-accelerate forward, hindi mo susukuan, ilalaban mo, mag-charge ka paabante, eto ka. Getting the fruit of that labor, talaga namang kaching-kaching, lumago, umabante, successful, and you are giving your full attention para ito'y patuloy na lumago para sa'yo. Kitang-kita ko na sobrang busy ka. Kung ito man ay negosyo or love life or project na talaga namang niyakap mo at pinanindigan mo, eto, ninanamnam mo yung bunga niya at minimake sure mo na ito ay tatagal, lalago at madadagdagan pa. So congrats, congrats, congrats. A very fruitful outcome ang naghihintay para sa'yo. Congrats po. Kayo rin po yung tinatawag ng yung spirit guides of Virgo, ha, na maging practical sa bawat kilos, ha. Hindi pwedeng superficial o masyadong matayog, masyadong mataas to the point na hindi mo kayang abutin. Dapat practical ang approach, practical ang plano, para everyday gumagana, everyday may nangyayari. Kasi kung masyadong mahirap yung gusto mong plano, baka ma-overwhelm ka, bigla mong sukuan. At least ito, yung ginagawa mong step by step kada araw, maliit man, pero at least kayang-kaya mo. Okay? Queen of Pentacles. The Five of Pentacles. Yes, here you have the power para makawala ka na sa struggles mo. Okay? Meron kang resources or meron kang mga madudukot or meron kang mga paraan para kung ano man yung struggle na mag-a-arise, you can do it. You can make it out alive para sa bagay na ito. Okay? Sabi ng yung spirit guides ako, sisiw lang yung problemang yan, may pambala ka. Sisiw lang yung issue na yan, kayang-kaya mo yan lagpasan kasi meron kang madudukot, meron kang resources para dyan. So parang narinig ko dito, kung ano man yung struggle mo in the past, wala na yan. May pantapal ka na and hindi mo na siya magiging problema pa in the future. Okay? All of your struggles are ending and you are now living a very abundant life moving forward. Napakaganda for you. Congrats po. I-claim mo to para mapunta sa'yo. End of a struggle and abundant energy is mine. In your challenge, meron kang soul mirrors and unseen patterns. Okay. Siguro minsan nagtatanong ka, bakit ganun ginagawa nila sa akin? Bakit ako ginaganito? Gusto ko lang naman gantong bagay, gusto ko lang naman ganto ako tratuhin. Meron ka daw hindi nakikitang pattern na ginagawa mo, kaya ganyan ang ginagawa sa'yo. Example, sa work. Bakit lahat sila pinag-iisahan ako? Bakit sa akin lahat binabagsak lahat ng trabaho nila? So, kailangan mapansin mo, teka, ano ba yung maling pattern na ginagawa ko kung bakit nila patuloy na ginagawa yun? Baka naman dapat baguhin ko na itong sarili ko para hindi nila ulit-ulitin yung reflective na maling bagay. So, ma-figure out mo, kasi lahat na lang ng work inaako ko. Kaya ayun, nasanay sila na lahat ng work nila binibigay sa akin. So, you need to change that. Tanggalin mo yung pattern na yun para mabuwag yung maling ginagawa sa'yo. So, ngayon sabi mo, sorry, hindi ko na gagawin yan, busy ako. So, sila, matututo sila na, si Virgo ayaw na ng ganun, ayaw nang tinatrato natin siya ng ganun. So, they will change so that the trato sa'yo will also change. Kung ano yung pinapakita mo, yun din gagawin sa'yo. Kaya, it starts within you. Okay? Kung ayaw mo niloloko ka, wag mo hayaang lokohin ka nila, parang ganyan. So, meron kang dapat baguhin na pattern sa'yo. Kung halimbawa, lahi kang late sa biyaya, so kailangan maagap kang kumilos so that maagap ka din dun sa biyaya, parang ganun. Okay?
In your challenge, meron kang the Empress card. Sabi dito na yung spirit guides, this month, dapat pagtuunan ng pansin ang sarili. No? Pag okay ka, okay ang lahat. Make sure you sleep properly, no? Kumakain ka ng tama. Kung meron ka ngayong bagong diet or bagong exercise routine, i-keep mo lang yan, i-maintain mo lang yan para mapaganda mo yung sarili mo, yung perspective mo sa life, at maging abundantly yung buhay mo. Alam mo, narinig ko dito sabi ng yung spirit guides na wag mo daw pahirapan ang sarili mo. Sometimes you just need to do the right way and let it go. Wag mo na masyadong i-overcomplicate pa, pahirapan ang sarili, mag double effort kahit okay lang naman na 50%, ginagawa mo 100%. So, do it lightly, gently, kasi it will abundantly grow in your part. Okay? Kung ano man yung ginagawa mo, wag pahirapan ang sarili. Gawin lang yung tama. Okay? Para ma-enjoy mo rin ang paligid, ma-enjoy mo rin ang buhay. Okay? Tumilapon, the Hanged Man. Yes, kailangan ngayon daw magbigay ka ng mga pagkakataon sa buhay mo na pause muna tayo, pahinga tayo today, bukas na lang, no? Because sabi nga dito, may abundant energy ka naman eh. So things will grow in your favor. Kaya magkaroon ka rin ng time for leisure, bakasyon, halimbawa yung day off, kunin mo yan lagi para may time ka para recharge at palakasin ang sarili. Okay? Dapat yung mga pause, yung mga paghinto minsan, kunin mo yan, mga konting tulog sa hapon, pagkaya, o kaya matulog ng 7 hours, kunin mo yun. Huwag mo nang gamitin pa para mag-scroll sa social media, itulog mo siya, no? Gamitin mo yung mga pause moment mo para lumago ka, tumibay ka. Kasi lahat naman daw lalago. So, you don't need to worry na, ay, baka pag huminto ako, baka mapabayaan ko. No. Kilala kita, Virgo, pareho tayo. Very hands-on tayo sa mga bagay na importante sa atin. Kaya hindi mali na magpahinga paminsan-minsan. Okay? In your challenge, meron kang, ay fortune rather, you have journey by moonlight, believe in magic. Sabi dito, maniwala ka sa mga milagro. Maniwala ka sa mga magagandang hiwaga ng buhay na maaaring magpabago sa buhay mo in a good way. Okay, believe in magic. I-claim mo sa baba, I believe in magic. Another message, joy and delight, open your heart to joy. Dapat daw, lagi mo makita yung ganda ng buhay at maging masaya ka lagi. Huwag laging malungkot at nakasubsob sa trabaho. Take a pause, take a moment to just recharge and enjoy what you have. Okay? In your fortune, meron kang the Fool card. Oh, ngayong buwan na ito, kitang-kita ko, meron kang susubukan na isang bagong bagay na sabi mo, it's now or never. I will do it, I will try this, and it will be successful para sa'yo. Kitang-kita ko na this is the right path, this is the right direction. Kung meron kang mga susugalang bagay, example, ipapasa ko na to, try ko to, try ko lang, subukan ko lang, it will work for you. Napakagandang simula ito. Nasa fortune area mo pa man din. Okay? So congrats. A very, very good time to try a new adventure, a new opportunity, at talaga namang para sa inyo. Meron naghihintay ng bagong trabaho, bagong kontrata, or bagong love life, no? Darating yan this time. New adventure and new journey. The Full card, the Three of Swords. Wow. Meron kang 3 here telling you, meron po kayong namayapang kamag-anak na kayo'y ginagabayan, sinusuportahan, at mamaya ipagtirik mo ng kandila o kaya pasalamatan mo in a prayer because they are still there to guide you kahit nasa kabilang buhay sila. So, you are blessed, you are guided, you are protected. Congrats po. So, Three of Swords sabi dito, ngayon hindi ka natakot na sumubok. Maraming nangyaring pangit in the past na talagang dumurog sa'yo. Sabi mo, ayoko na mag-try, ayoko na sumubok, uwi na ako, suko na ako. No. This time around, naghilom ka na, parang ready ka na mag-try ulit ng bago, at yung pangit na nakaraan, hindi na siya painful now, at kakalimutan mo na siya, at ready ka nang tumalay. So congrats po, nakalaya ka na sa kadena ng pain, ng suffering. You are now ready to take on new adventure na magpapasigla para sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron kang prosperity lies ahead. Wow! May kasaganahan po naghihintay para sa inyo. I-claim mo to. It will be yours. You are good enough. Full moon in Virgo. Wow, tayo to. No? Sabi dito, you are beautiful enough. Be confident for who you are. Love yourself because okay na okay ka. Kayang-kaya mo yan. Okay? Especially here,
With the Three of Swords, kung dati dumanas ka ng pain, suffering, at parang na-devalue ka, parang feeling mo you're not good enough, you're not beautiful enough, you are not smart enough, or you are not talented enough. No. Tanggalin mo sa isip mo yan. Huwag mo hayaang madurog ka ng tuluyan sa mga nangyaring painful disappointment or rejection in the past. Buuin mo ulit ang puso mo, umasa ka ulit, magmahal ka ulit, maging passionate ka ulit para makuha mo yung success na gusto mo. Huwag mo hayaang harangan ka ng mga pangit na nangyari in the past. Okay? Forget mo yung past mo and rebuild your life. Kayang-kaya mo pang bumawi, kayang-kaya mo pang magtagumpay ulit sa buhay. Okay? Three of Swords, the Queen of Wands. Yes, enjoy your life. Alam mo, sabi dito, mahalin mo ang sarili mo. Kasi kapag you authentically love yourself, kahit sinong dumating, kayang-kaya mo. Hindi ka na masasaktan tulad dati. Sabi dito, your confidence will bring you to new heights at hindi mo na ulit dadanasin yung past. Kaya kailangan itapon mo na tong past heartache na to and learn to enjoy again, learn to love again, be passionate again, at makita yung hiwaga ng buhay na maaaring magdulot sa'yo ng mga bagong saysay. Marami pang darating sa'yo, kaya huwag ka matakot, be adventurous, matuto kang mag-try ng mga bago at may kita mo na, ito na yung para sa akin. Parang ganyan. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have trees affairs with your family. O ngayong buwan daw na ito, Virgo, matuto kang kumapit sa pamilya, matuto kang magkaroon ng mga time for your family, kailangan ka daw nila, and ito yung panahon na pahalagahan ang pamilya at connection. Okay? You have rat, someone is working against you behind your back. Meron daw taong hindi totoo sa'yo pag nakatalikod ka. So, iwas-iwas. Pag meron ka naramdaman na parang hindi siya true sa akin, iwasan mo yan. Okay? At huwag kang mag-share sa kanya ng mga valuable information tungkol sa'yo para hindi ka, alam mo yun, magkaroon ng problema soon. You have cat, a two-faced friend. Yes, meron ka talagang kaibigan na plastikada at hindi totoo sa'yo. So make sure na umiiwas ka and kung ano yung kutob mo, pakinggan mo lagi about a certain friend. Okay? You have bird perched, waiting for news, package, or letter. Yes, talaga may darating na good news sa'yo tungkol sa isang development, resulta, update, or sagot mula sa hinihintay mo. Congrats, congrats, congrats. It will happen for you. I-claim mo to para sa'yo to. Ang outcome ni Virgo for February 2026, the Strength card. Yes, ngayong buwan na ito, magpaka-relax ka lang. Kung ano ang problema daanan, huwag mo masyadong dibdibin. Be kind to yourself, talk to yourself kindly, no? Dapat huwag mo masyadong bugbugin ang sarili mo sa mga maling bagay. Just let it go, let it flow, everything will be fine. Sabi rin dito, huwag ka daw magmamadali sa isang bagay, especially sa pagdating ng mabilis na sagot. Pag may mabilis na resulta, mabilis na balita, i-take mo yan, pero huwag ka mataranta, huwag ka ma-rush, no? Gently tackle this on para makuha mo yung tamang ritmo at magkaroon to ng magandang bunga para sa'yo. Example, meron kang inaasahang application, tagal-tagal tumawag, biglang boom. Tumawag, sabi, kailangan ka namin today, punta ka na. Ikaw naman, hala, ano gagawin ko? Huwag ka mataranta, be present, and gawin mo lang yung magagawa mo, lightly, gently. At huwag na huwag kang mag-aaligaga because kayang-kaya mong solusyonan ang problemang yan o ang blessing na yan. You can handle that. Sabi dito, tinan mo naman, lion, nasa bibig yung hawak-hawak niya pero kayang-kaya niyang hawakan yung sitwasyon. Okay? Strength cards being clarified by the Knight of Wands. Yes, enjoy the process. Be adventurous. Huwag kang matakot sumubok. Huwag kang mataranta pag itong bagay na to ay unfamiliar. Itong sitwasyon na to ay hindi ko alam, hindi ko gets. Okay lang. Daanan mo, i-enjoy mo yung proseso. Be spontaneous. Hindi lahat kailangan nakaplano. Hindi lahat kailangan alam na alam mo. You can learn as you go naman eh. And you can develop the skills as you go to that adventure. Kaya huwag matakot mag-try. Magpakatibay ka lang, magpakalakas ka lang. Laksan mo ang loob mo and accept this new opportunity. Kasi eto na talaga yon. New adventure, new opportunity is yours. Okay? So, Virgo, yan po ang inyong February 2026. Saan po kayo nakarelate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo for this month. Happy February po. Hope you have a wonderful month. Thank you po for watching hanggang dulo mga mahal kong Virgo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.